Isang mabiyayang hapon muli sa bawat isa sa atin. It's another opportunity para yung sequel ng ating pag-aaral sa Acts ay atin pong ipagpatuloy. Pero bago tayo magpatuloy ay dako muna tayo sa isang panalangin. Mabiyaya ka, Ama, sagana sa lahat ng mga bagay. You're the God of gods. At alam po namin, O Diyos, na Ikaw ay makapangyarihan, ang inyong salita ay makapangyarihan. Kaya sa mga oras na ito, aming pinagkakatiwala muli ang aming pag-aaral. O Banal na Espiritu, Ikaw ang siyang manguna, Ikaw ang siyang magturo sa aming kalagitnaan. Purihin ka in Jesus' mighty name. Amen at Amen. Alam niyo po ba, the size of the church or the measure of the success of the church, it's not about the sitting capacity, but it's about the sending capacity. So nakakalungkot po sa ngayon dahil ayon sa pag-aaral sa missiology na halos meron po tayong 17,000 plus people groups all over the world. At nakakalungkot dahil yun po halos nasa 7,000 plus pa ang hindi naabot. Kasi nga, nakakalungkot to, most of the churches today ay masyado pong focus sa program of the church, and they have neglected the very obligation or task of the church, so which is to witness to the lost. So ngayon po ay itong aklat ng Acts talagang ito ang magbubukas ng ating kaisipan kung gaano ho talaga kahalaga ang evangelism. Evangelism should be and must be the primary task of the church. It's the very purpose and prime purpose of God kung bakit merong church na nag-e-exist sa ngayon. So, dito na tayo sa Acts chapter 18, 23 hanggang 28. Ang sinasabi dito, okay, the third missionary journey of Paul, the beginning of the third missionary journey of Paul. After spending some time in Antioch, Paul sent out from there and traveled from place to place, so throughout the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the Scriptures, the Old Testament, the Torah. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. When Apollos wanted to go to Achaia, a part of Greece, the brothers and sisters encouraged him and wrote the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. For he vigorously refuted his Jewish opponent in public debate, proving from the Scriptures that Jesus was the Messiah. So sabi ko nga po kanina, it's the beginning of the third missionary journey of Paul. Okay? At dito sa 23, kung mapansin natin, ay si Paul ay nanatili muna doon sa Antioch of Syria. Actually, dito sa Biblia, mayroon pong dalawang Antioch. Antioch of Syria and Antioch of Pisidia. So, ang Antioch of Syria, ito po yung lugar na kung saan pinaka-base ni Paul. Dito nagpasimula ang Christianity. At dito sa third missionary journey ho niya, ay roughly mga 6 years inabot yung kanyang pagmimisyon sa pangatlong pagkakataon from about AD 53 hanggang AD 58. Okay, balikan ho natin at makita natin dito sa kanyang first trips in his third missionary journey. So, si Paul, ang ginawa ho niya ay from the base, Antioch of Syria. Siya po ay pumunta ng Galatia and Phrygia. Pero bago ho niya marating itong dalawang lugar, Galatia and Phrygia, ay dumano siya ng Tarsus. Somehow, ito pang sinasabi,
ng mga scholars. Ang Tarsus, kung ating mapansin, ito ang kanyang kalugar, where he was born. Dumano siya ng Derbe, Lystra, Iconium, and Antioch, Pisidia. Okay. Kung balikan natin sa second missionary journey niya, ito yung mga lugar na kung saan ay nangaral din siya ng salita ng Diyos. And then, he came to the land of Galatia and Phrygia. So, roughly 550 miles again, ang kanyang talagang dinaybay via land para ipangaral ang salita ng ating Panginoon Diyos. So, ano ang ginawa ni Paul dito sa dalawang lugar, Galatia and Phrygia? Sa verse 1 to 3, kapag ating binalikan, makita natin yung unang bagay, his attitude, his character. When he came in a place called Galatia and Phrygia. Ang sinabi doon, he traveled from place to place. So, makita natin yung kanyang sense of conscientiousness. Anong ibig sabihin ng conscientiousness? Ibig sabihin, it's his personal industry, it's his personal diligence. So, he traveled from place to place. So, kung mapansin natin, ang Galatia ay isang malaking probinsya. Ang Phrygia ay ganoon din isang malaking probinsya. Pero bawat bayan sa loob ng mga provinces na yon ay talagang pinuntahan nila for the purpose of sharing and preaching the word of God. Alam din po ba, nakita nila yung urgency, ulitin ko, nakita nila yung importance and urgency of sharing, preaching the gospel of salvation. Si Luther, ang sinabi ho niya, in our physical calendar, there are only 2 days. Ang sinabi niya, meron lamang 2 araw. The first day is the physical day. The numbers from 1 to 30 or 31. It's the chronos. Pero ang sinabi niya, yung isang day na sinasabi naman ng calendar natin ay meron siyang tinatawag na panahon ng judgment of God. The day of God's judgment. At tandaan natin, ang lahat ng mga tao na hindi sumampalataya at tinanggap yung ating Panginoon Kristo, eventually, they will be judged by God on that day. Kaya ang sinasabi niya, hanggat merong pagkakataon, ito, si Paul ay talagang nakita niya yung hindi lamang kahalagahan para ipangaral ang salita ng Diyos, kundi yung kaniyang burden for the lost, his love for the lost. Dahil ayaw niya na itong mga tao na to ay mapapak. That is why he traveled from place to place. So we can see his diligence, his industry, his conscientiousness. So, ano pang ginawa niya doon sa verse 1 to 3? Ang nabanggit doon, ang sinabi niya, he strengthened all the disciples. Tandaan ho natin, bakit kaya ang sinabi ng Biblia, make disciples? Hindi sinabi make converts. Kasi nga po, ang pinaka-intent or design of God sa ating mga mananampalataya ay hindi lamang para maligtas, but to be His disciples, to be His ardent followers. Yan ang encouragement ho ng Biblia. So makita natin, pangalawang bagay, His ability to coach, His ability to encourage, and His ability to strengthen all the disciples of Christ. So alam naman natin, dahil under sila ng persecutions, alam niyo po bang isang tao, nasasabihin nating naghihirap, meron siyang problema, ang pinaka-right remedy or dosage para sa kanya, para mas lalong magpatuloy sa ating Panginoon, ay dapat ini-encourage. So, dapat siya ay pinalalakas. Kasi nga po, unang-una, during the time, maliit pa lamang ang iglesia. At kailangan na mga sabihin natin, tough, brave representatives of God. Kaya, kung ating mapansin, ang sinasabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 5, verse 20, na ang disipulo ng ating Panginoon Kristo, ang tawag sa kanila, they are ambassadors of Christ. They are the ones, followers and disciples of Christ,
who are willing to risk their lives. So nakakatuwa because of his coaching, because of his encouragement and strengthening the disciples. So mas malaki ang na-accomplish. So tandaan ho natin, the moment that we encourage the brothers in the faith to commit their lives in the field of witnessing evangelism, mas malaki ho ang na-accomplish. First thing, great things are accomplished. Second thing, of course, syempre, kapag under persecution ka, nawawala minsan yung pag-asa, though we have the hope in Christ. That's a normal feeling and condition of a man kapag siya po ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya ito si Pablo, kailangan daanan niya yung mga mananampalataya for the intent of encouraging them to continue in faith. Alam niyo po ba, ang encouragement, ito yung great motivation para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. So kung mapansin natin, nagkaroon sila ng pag-asa, kaya itong mga mananampalataya, though under persecutions, ay nagpatuloy pa rin sila because they were strengthened in their hope for Christ. Pangalawang bagay, kung ating mapansin, ang nakakatuwa din po sa kanila, they have that extent of good perspective. So yung horizon ng kanilang perspective ay mas lalong lumawak. Dahil alam niyo po ba ang sinasabi ng Biblia na hindi dahilan ang pagiging mananampalataya natin to be exempted from the troubles of life. In fact, ang sinasabi ng Biblia, those who embrace Christianity will suffer a lot. Sa atin sa ngayon, medyo hindi tayo nakakadanas. Unlike dun sa mga naunang mananampalataya, talagang physically, emotionally, meron silang tinatawag nating great and very tragic kind of persecutions. Pero dahil sa encouragement ni Paul, yung horizon ng kanilang perspective, mas lumawak. Ang sinabi pa nga ng Biblia, that blessed are you when somebody will persecute you because persecution is a part of our faith. At isang bagay pa, doon sa encouragement ni Paul, ay kailangan niya mag-encourage para magkaroon sila ng self-esteem. Kasi feeling nila before, dahil mayroong persecution, hindi lamang nababawasan, kundi nawawala ka ng self-esteem. Feeling nila walang nagmamahal sa kanila, walang nagtatanggol sa kanila. Pero alam niyo po ba, ang self-esteem natin is rooted and grounded from God Himself. So dapat magkaroon tayo ng self-esteem because we have a God who values us. We are precious in God's sight. So, at isang bagay pang nakakatuwa, because of this kind of encouragement of Paul, yung mga iglesia at mga mananampalataya, naging successful po sila. Napakaraming mga case studies, napakaraming mga personal experiences ng mga tao na nung sila po ay in-encourage, talagang nagpatuloy po sila, nagtagumpay po sila, hindi lamang sa spiritual field of ministry, kundi maging doon sa halimbawa, sa business world, sa science, sa lahat ng aspeto ng buhay, ay nangyayari po yung success kapag merong nag-i-encourage sa atin. Kaya ito si Paul, hindi niya lamang pinakita yung kanyang spirit of conscientiousness, his diligence and industry, that he traveled from place to place, pero pinakita niya dito yung kanyang coaching ability and style to encourage the brethren. He strengthened all the disciples. At sa encouragement na to, nag-benefit ho ang mga iglesia na kanyang pinuntahan. So after ho niya, na nandoon sa verse 23, pumunta ho siya ng Galatia, ng Phrygia, at pagkatapos ay pumunta ho siya sa Ephesus, pagkatapos sa Greece. Pero bago siya makarating ng Ephesus, doon muna po siya sa Antioch of Pisidia. Pagkatapos bumabay ng Troas, ng Macedonia, at nakarating po siya sa Greece.
and roughly 700 miles away from the base. Doon po sa pinakalugar na pinagmula ng Kristyanismo sa Antioch of Syria, yung lugar ng Ephesus pagkatapos ng Greece. So medyo malayo din po siya. So dito sa Ephesus and Greece, kung ating mapansin, nagkaroon ng seemingly interposed, nagkaroon ng parenthetical activity. So kung mapansin ho natin, si Paul nag-start siya sa Acts chapter 9 at nagtapos hanggang sa Acts chapter 28. Pero seemingly, ito pong chapter 18 verse 24 hanggang 28, merong pumasok na isang tao sa eksena na ang pangalan po niya ay si Apollo or si Apollos. At alam niyo po, itong si Apollos ay isa po siyang Hudyo. Sinabi sa verse 24, he is a Jew, a native of Alexandria, part of Egypt. So ang Egypt po ay nasa baba po siya kapag i-visualize po natin sa isang mapa, ang Israel nasa taas, parang nasa buntot yung Egypt. At alam niyo po siya, though he was a learned man. Ang sinabi kasi, verse 24, he was a learned man. Kaso nga lang, yung kanyang learning is still not enough. Ang sinabi niya, he knew the gospel very well, and he preached with fervor. Mainit po siya, matapang po siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang sinabi pa sa verse 24, he possessed a thorough knowledge of the scriptures. So ang scriptures na sinasabi dito ay tinutukoy ang Torah, ang 5 books of Moses, the laws of Moses. So dito sa verse 24, makita natin that this man was an educated servant of God. So, ibig sabihin, lahat ng tao po pwede hong gamitin. It's not about the title, it's not about the position. Po pwedeng gamitin ng tao yung educated and educated, basta't meron pong passion pagdating sa pagmimission, pagngangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang siya educated, but he was an effective servant of the Lord. He preached with fervor. So, talagang mainit. Talagang maapoy siya pag nangaral ng salita ng Diyos. Ang sinabi niya, he refuted, he contended, and he was an enduring servant of God. So, siya din ay talagang matiyaga din. Isipin ho ninyo, ang kanyang natutunan lang is about the baptism of John. So, hindi pa niya buong alam. Ang sinabi ng ilang mga scholars, kasi nga ang pagdating ng banal na Espiritu ay sa Acts chapter 2, marahil ang kulang na kanyang hindi pa naunawaan is the coming of the Holy Spirit after the ascension of Jesus Christ. At kung mapansin naman natin, pag binalikan natin ang verse 26, ang sinabi, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard of him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. More adequately. So kung mapansin natin, si Paul, balikan natin yung kaniyang last trips on his second missionary journey. Napunta ho si Paul ng Ephesus. Bago siya pumunta ng Caesarea, malapit sa Jerusalem, ay iniwan ho niya yung Ephesus sa mag-asawa kay Priscilla at pagkatapos si Aquila. At itong si Apollo, ang sinasabi ng ilang mga scholars, siya daw po ay talagang attentive Jew na kung saan ay pinapasok din ang mga synagogue. And somehow during that time ay sa synagogue din nag-meet ito si Apollo pagkatapos si Priscilla and Aquila. So, kahit na, 24 hanggang 26, kahit na makita natin that he was being a daring servant of God, that he spoke with great fervor, that he taught about Jesus accurately, that he knew only John's baptism, and so he possessed a thorough knowledge of the Scriptures. Ang sinabi dito ay hindi pa sapat ang kaniyang karunungan. Though he himself was decisive enough in speaking the truth about Jesus Christ,
Pero meron pang kulang sa kanya. So makita din natin dito yung kanyang pagiging humble servant. Kasi nga, nung kinausap siya na mag-asawa, Priscilla and Aquila, at in-explain na sa kanya yung bagay na hindi pa niya alam, ay tinanggap po niya na mayroong pagpapakumbaba sa kanyang puso. So yun po ang nangyari sa Ephesus. At malaki ang naitulong nitong si Apollo sa lugar ng Ephesus. Pagkatapos niyang pumunta ng Ephesus, ay pumunta ho siya ng Greece. Akaya ang nabanggit ho doon. Verses 27 hanggang 28. Anong ginawa niya? He strengthened the believers. He vigorously refuted the Jews' opponents. Publicly, he proved in the scriptures that Jesus is the Messiah. Balikan natin yung Ephesus. So dahil naturuan na ho siya doon sa mga bagay na medyo kulang siya, mas lalong naging effective ho siya. The moment that we become well-versed in the scriptures of God, we become then more efficient and effective in the ministry of the Lord. Alang sinabi, he proved in the scriptures that Jesus is the Messiah. Tandaan ho natin, ang pinaka-the best na paraan para i-refute yung mga tao ay mismo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is complete. Second thing, that the Word of God is inerrant. It is infallible. So hindi ho nagkakamali ang Biblia. That the Bible itself is all-sufficient. So lahat ng gusto ho nating malaman at maunawaan ay nasa Biblia. And the Bible itself, through the operation of the Holy Spirit, has the power not just to persuade people unto conversion, but to transform people unto conversion. So napakahalaga ho ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa sa lugar ng Greece, ang Akaya ay part ng Greece, ang Corinth, pagkatapos yung Athens, ay part ho ng Akaya. So, mula sa Ephesus, papunta ho ng Corinto, ay medyo malapit lang ho siya kapag ginawa ho ay sumakay ng barko. Pero kapag umikot ho ay by land, ay medyo malayo-layo ho siya. At ang nakakatuwa, kapag binasa ho natin yung 1 Corinthians, kailangan ho pumunta doon ni Apollo para tulungan din ang mga kapatid doon sa kanilang mga problema. Merong schisms, merong mga false teachers and prophets na nakapasok din ho sa loob ng Iglesia ng Diyos. At nakakalungkot din dahil meron mga carnal believers na nasa loob ng iglesia. Kaya ito, si Apollo, somehow, hindi lamang siya personal na pumunta sa lugar na iyon, but through dito sa dalawang mag-asawa, ay kinommand din na siya. Ang sinabi niya, sulatan mo yung mga kapatiran doon. At nung sinulatan ni Apollo yung mga kapatiran doon, nung pagdating niya, he was been welcomed openly. And the people who receive the grace of God, ang ibig sabihin mga believers, ay tinanggap po siyang masaya. Tinanggap po siyang masaya. Alam niyo po ba, ang sino mang tao o emisaryo ng ating Panginoong Diyos na dadako sa ating iglesia, na kapag welcome ho natin, lalo tigit na ang salita ng Diyos, we welcome the Word of God, the man of God, ay talagang ando ng pagpapala at pagkilos na gagawin ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa kanila. So kung mapansin natin, itong mga lugar na napuntahan ni Apollo, sinabi ko nga, parang isang interposed, parenthetical, na parang siningit lamang si Apollos. Pero napaka-significant ng naging papel ni Apollos doon sa paglago ng iglesia. May mga pagkakataon din sa Biblia na minsan lamang mabanggiti isang babaeng caught in the act sa kanyang immorality na nung hinarap sa ating Panginoong Hesus Kristo.
Sa minsan lamang nabanggit, yung isang babaeng balo na kung saan nagbigay ng halos 2 kusing na lang natitira sa kanya. Yung isang kasama ni Jesus Christ na napako doon sa krus ng Kalbaryo, na nung sinabi niya, Panginoon, sa iyong pagpunta sa iyong paraiso ay sana ako'y alalahanin mo. Ang sinabi ni Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. So seemingly, napaka-significant na kanilang ginawa, pero dapat nating tandaan, kapag ang isang bagay ay ginawa natin para sa karangalan ng Diyos at para sa kailaliligtas ng mga tao, this little thing is a big thing before God. We may say to ourselves that we are just an ordinary people or servants of the Lord. But this ordinary thing that we do for the glory of God, it's a great impact in the kingdom of God. Lalo tigit na kapag pinag-usapan ang pangangaral ng ating mabuting balita na galing sa ating Panginoong Hesukristo. So, muli, ito sa napag-aralan natin, si Pablo sa 23, habang busy si Pablo na inikot-ikot yung mga lugar sa Galatia, sa Phrygia, dito naman sa lugar ng Ephesus and Greece, ay busy. Itong si Apollo naman kasama si Priscilla and Aquila para i-saturate ang lugar sa mabuting balita. Take note, yung dalawa, sabay sila, masipag sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan ho natin, God never calls a lazy and intolerant kind of believer. Si Habakkuk nung tinawag siya, busy siya. Si Moses nung tinawag siya, busy siya. Sa Matthew chapter 4, yung mga magkakapatid, yung dalawa, naghahayuma, yung dalawa ay inaayos yung kalang bangka nung sila'y tinawag ni Jesus Christ. Kaya yung mga tunay na tinawag ng ating Panginoon Kristo, sila yung mga tao that are active. Dahil alam ng ating Panginoon Diyos na kapag ang isang tao masipag, malaki ang kanyang magagawa sa ministeryo ng ating Panginoon Diyos. So nawa, dito sa bahagi ng chapter 18, verses 23 hanggang 28, pasimula ng third missionary journey ni Paul. At dito pagpasok naman ni Apollo ay maging isang malaking encouragement po sa bawat isa sa atin. We must be conscientious. We must be diligent. We must display the industry in the church. We must be a man where God will channel His encouragement to His people. Dapat tayo ang maging means para strengthen, palakasin yung mga kapatid sa pananampalataya. At maging tulad din tayo ni Apollo na siya po ay isang, kung tayo man po ay hindi educated, ibig sabihin o hindi man tayo nakapag-aral, pero we can be educated from the very Word of God. The moment that we are educated with God's Word, we then become effective servant and we become an enduring servant of the Lord. At dapat tayo ding mananampalataya tulad pa rin ni Apollo. Talagang he is a daring servant of God. He spoke with great fervor. At decisive siya. Walang paligoy-ligoy. Pag sinabing salita ng Diyos, talagang he expounded, he exposed the word of God. Lalo tigit na that the very pivotal point or the core point of his message is about Jesus Himself. So the message we take and the message we bring to people will only be effective and powerful if the content of the message is Jesus Himself. At kailangan ho natin, we must have a thorough knowledge of the Scriptures. So sa ating mga mananampalataya, muli sa hapong ito, patuloy pa rin ang panawagan, hindi lamang ng iglesyang ito, maging panawagan ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan ang ating buhay ay patuloy na magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, huwag nating sayangin yung buhay na ito. Maging tulad tayo ni Paul
at maging tulad din tayo ni Apollo. Muli, isang mabiyayang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y malangin, mabiyaya ka, Ama, at ngayon muli naming nakita ang kahalagahan ng pangangaral. Alam namin, unless otherwise, that your Holy Spirit would give us that kind of burden. We can never go and preach your gospel and make disciples and teach all people about you. Kaya sa mga oras nito, Diyos, patuloy naming hiling at dalangin, increase our faith. And patuloy na bigyan kami ng passion, ng burden, Panginoon, sa mga kaluluwa na nasa kadiliman pa. Alam namin, napakarami, O Diyos. Napakarami mga kaibigan namin, mga kapitbahay namin, kasama namin sa opisina, mga casual meetings na minsan nakakasama namin, O Diyos. Tulungan niyo po kami na kami ng mga anak mo ay patuloy na kumilos at magresponde doon sa inyong panawagan to be part of the harvest, Panginoon. Salamat. At pagpalain niyo rin po ang mga kapatid na nakikinig sa ngayon. Mga kapatid, kung meron man sila mga prayer requests, alam namin na hindi maigsiin yung kamay para abutin din po ang kanilang mga pangailangan. Sila po ay aking pinagkakatiwala sa inyong mabiyaya, sa inyong makapangyarihang kamay. Dakilain ka, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good afternoon po at nawa sa susunod nating pag-aaral ay patuloy nating makita itong pasanin ng hindi lamang sa pagmibisyon kundi sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa aklat ng mga gawa. Purihin po ang ating Panginoon.